Talagang hindi pa nasulit ang pagbisita sa norte ng northern part ng ating bansa ang tropa. Kaya binalikan natin ang norte. Kaya this time ay pupunta naman tayo sa norte again at tayo ay may nakalimutan nung last time na bumisita tayo dito at yan ay walang iba kundi ang pagsimba natin sa ating mahal na Birhen ng Manawag. Kaya this time samahan nyo kami at pupunta tayo doon and here we go, sisimba tayo. Siyempre, mahaba-habang lakbayin din ito at mag-aalmusal tayo kasama pa rin ang tropa at ang ating buong team. Ang wala lamang ay ibang may mga kompromiso dahil nagdatingan ng mga anak galing abroad at merong mga okasyon ang iba. So this time ay mangilan-ilan lamang tayo dito, nagpunta ng norte at South Super Highway o Northern Super Highway rather ay dumaan muna tayo sa masarap na mundo ng pagkain ng Henlin. At yan, diyan muna tayo nag-almusal at syempre pa nagbangus with egg and everything and wonton soup and everything na makakabusog at masarap na almusal. Diyan muna tayo bumaknat ng isang masarap na almusal at dumiretso na nga tayo papuntang norte. Syempre, bago natin marating ang bayan ng Pangasinan o yung tinatawag na simbahan ng Manawag, ay kung saan ang pakay nating mapuntahan nga at dahil nakalimutan nga natin the last time na magpunta tayo, syempre dadaanan natin ang rice capital of the Philippines at walang iba kundi ang northern part of the Philippines. Ayan, Nueva Ecija, Bulacan or wherever there. At syempre pa na mahinga muna tayo at mag-urine muna natin at medyo magbabawas ng konti ng ating tubig sa katawan this time. So medyo nakakita pa tayo dyan ng mga pagkain habang tayo nakatambay pero hindi muna tayo kumain. Kumbaga nakiusyoso lang tayo sa mga lutuin ng mga what we call this, mga Tarlakenyo. At yan walang iba kundi ang what we call this, dinakdakan at mga kinilaw at syempre panamit natin dyan ang isa nating kabarangay at kababayan na taga Tagaytay City na nagkaasawa ng taga-riyan. At syempre pa ang malawak na mundo ng northern part of the Philippines na pinamumugaran ng mga lahar and everything ay talagang binaybay natin sa mga pagkakataong ito at in-enjoy natin ang ating mga mata sa pagmamasid ng kalikasan dito sa may parteng norte at yan walang iba kundi sa may Tarlac City kung saan nagkaroon na tayo ng bisita at pagtanglaw na rin ng ating mga mata at pagmasid diyan sa may parting rice capital of the Philippines at kung saan man tayo nakadako ngayon ay parte pa rin niya ng northern part of the Philippines. Kaya medyo mainit ang panahon pero talaga namang medyo naulan-ulan pero diyan sa may bandang yan ay palibasang ay Kapatagan, hindi masyadong mainit ang panahon diyan. At syempre pa habang naglalakbay tayo ay medyo ay dadalawin tayo ng konting antok pero pinaglabanan natin dyan dahil ayaw nating makahawa ng ating mga kasama dyan, especially yung ating driver at magaling na driver na si Cap Noe at talaga namang puntiryan niya ang dadaanan kung saan minaster niya ang mga parting niya kung saan siya nakakita ng magandang hanap buhay at yan nga ay ang pagre-real estate. So binabalik-balikin pa rin niya at syempre ang taong yan ay talaga naman tumitingin sa pinanggalingan niya nung panahong siya ay hindi pa nakakariwasa sa buhay. So minabuting sinasama niya tayo sa kanyang mga nakaraan at doon lamang natin nalalaman na ang kanyang talambuhay ay talagang malalim. Kumbaga, bago niya narating ang rurok na tagumpay na tinatawag at tinatamasa sa kasalukuyan. At syempre pa, ang northern part of the Philippines na makikita natin dyan sa mga kasalukuyang yan ay talaga namang napakaganda. At syempre pa, habang tayo ay naririyan, ay hindi natin may iwasang dumaan sa mga kainan katulad nito. Yan ay sa may Pampanga at talaga namang napakasarap ng pagkain dyan and wala akong masasabi kundi mangan tayo mga kabarangay at mga kababayan ko mahal, mga giliw at nagpasigang kami dyan together with the team ng sinigang na hipon and everything na mga pagkain Pinoy ay naririyan na kaya mangan tayo.
And syempre, hindi natin may iwasan na talaga ng mga magmatakaw dahil naririyan na rin tayo ay sinasamantala natin ang pagkakataon at palagi naman tayo nasa trabaho and everyday's work. Kailangan magpahinga naman tayo at dahil araw nga ng linggo at nagkaisa ang buong team na sumimba tayo sa Manawag. At syempre pa pagkatapos natin kumain at umikot-ikot muna tayo, naririyan na nga tayo sa Manawag. Ayan. So, syempre pa, dahil Sunday, mapapansin natin mga kabarangay at mga kababayan kong giliw na talagang napakarami ng debutante pumunta dyan sa simbahan yan ng Manawag. At syempre pa, para bumili at tumingin ng mga souvenirs. At nakabili nga ako dyan ng medalyon na kung tawagin ay parang simpleng rosaryo lang. Pero tingin ko dyan parang medalyon na inalok sa akin ng isang kabarangay natin at kababayan natin dyan sa Pangasinan na talaga naman nakikiusap at pambili daw lamang ng kanyang pangangailangan. Siyempre, pamilyado yung tao. So, minabuti natin mag-stay muna dyan for a while. At yan nga ang punteriya natin, ang makita natin at makasalamuha at makadaupang palad ang Birhen ng Manawag. Sapagkat ang team ay naniniwala na sa pamamagitan ng ganitong ika nga ay pagtanaw at pananampalataya and what we call this keep in faith ay naniniwala tayo na ang lahat ng ating hangarin ay mapagtagumpayan natin at ang mga pagsubok sa buhay ay mapagdadaanan natin sapagkat tayo naniniwala bilang isang Kristiyano na ang pananampalataya ay palagi nating isa sa mga ika nga ay pinagbubuhusan natin ng pasen even doon na tayo naman ay busy araw-araw. Huwag natin kalilimutan ang panahon ng ating pananampalataya bilang isang Kristiyano o kung anumang relihiyon natin na masasabi ay ang pananampalataya natin at keep in faith kumbaga ay hindi mawawala sa ating buhay sapagkat naniniwala ako na kapag ang tao ay may pananampalataya ay matutupad niya ang kanyang mga hangarin at mga minimiti sa buhay. Sabi nga ng iba, ang plano ng tao ay Diyos ang nagbabago. Kaya malugod tayong huwag bibitaw sa ating Panginoon na siya lumikha ng lahat at manatili tayong tapat. At kung tayo man ay may nagagawang pagkukulang para sa Kanya at sa pang-araw-araw nating buhay may nagkakamali tayo, ay may pagkakamali man, ay maitutuwid din natin sapagkat tayo naniniwala na kapag ikaw ay nananampalataya o ikaw ay nananalangin ng taimtim at humihingi ng awa sa Panginoon o ikaw nga ay idinidilig mo sa Kanya o sinasangguni mo sa Kanya ang lahat ng kasalanan at pagkakamali na gagawa natin, ay muli niya tayong gagabayan anuman ang ating gawin sa ating buhay. At pumapasok nga tayo sa the miraculous image of Manawag. At dyan pa lang sa parting yan ay medyo kinalibitan ako because ito ang ating unang pagkakataon na makarating sa Manawag. At kung hindi nga sa Team Noah's Art hindi tayo makakarating sa lugar na yan. Kaya nagpapasalamat tayo sa team at dinala tayo sa lugar na yan together with our mga tropa nga na naniniwala at nananalig sa pananampalataya sa ating Birhen Manawag na ang ating lahat ng mga adhikain sa buhay kahit man tayo ay magpagulong-gulong o magpatiwa-tiwarek ay hindi magiging posible kung wala tayong sinasandigan na katulad ng inang lumikha at ng poong may kapal. Kaya naniniwala tayo na sa bawat hakbang at hangarin natin sa buhay, kailangan kaakibat natin bilang Kristiyano ang pananalig at pananampalataya at paghingi ng gabay sa ating inang lumikha at sa ating Panginoong Diyos na talaga namang hindi bumibitiw tayo at hindi rin bumibitiw siya sa atin sapagkat siya lamang ang naghihintay upang tayo isumangguni, magmanikluhod at magmakaawa o humingi ng gabay sa pang-araw-araw nating buhay. At sa pamamagitan ng paniniwalang yan ay naniniwala tayo bilang isang Kristiyano at bilang mananampalataya na tayo ay gagabayan niya sa rurok hanggang sa rurok ng ating mga minimiting positibong idea sa para sa buhay. So sa mga oras na ito ay iniikot-ikot natin dyan at tayo nga ay nakapanalangin na at humingi na ng awa at nakasimba na at naka-attend na ng first mass ng umagang iyan sapagkat madaling araw pa lang ng alas 5 ay pumulos na tayo upang pumunta ng norte at yung habang nasa norte na nga tayo ay talagang sinulit na natin ang pag-aaliw-aliw ng ating sarili upang maramdaman natin ang mawala ang mga pagod at mga stress o mga isipin sapagkat ako'y naniniwala na sa bawat paglalakbay ng tao dito sa mundong ibabaw ay kaakibat niyan ang paglilibang, pagkawala ng pagod
pag wala ng mga isipin, bagay magkaroon ng konting panahon para sa ating sarili, at kung hindi man sa pamilya, sa ating mga tropa or sa ating team na binubuo na katulad nito. At ako'y naniniwala na sa pagkakaisa ng bawat isang pupunta sa lugar kung saan man niya gusto ay ang bawat positibong pananaw na kaakibat sa bawat paglalakbay natin sa ating pang-araw-araw or hindi man or paminsan-minsan man paglalakbay ay makatutulong sa ating espiritual na pamumuhay or gabay sa ating pamumuhay. So, ang ating mahal na poong mahal na Birheng Miraculous sa harapan natin ngayon, ang Our Lady of Manaoag ay talaga nagpasalamat tayo at dininig ang kanyang mga bendisyon. At ika nga ay tayo humingi ng tulong para sa kanya, para sa paggabay sa ating pang-araw-araw na buhay, sapagkat tayo mga Kristiyano ay naniniwala, katulad ko, ako ay naniniwala sa mahal na Birhen, mga ganyan, ng mga nagmimilagro or kung hearsay man siya, ang importante sa akin ay ako ay nasa kanyang pananalig sa kanya at ako ay humihingi ng paumanhin sa aking mga nagawang pagkakamali sa pang-araw-araw kong buhay at sinusurrender ko sa kanya ang lahat-lahat na siya sana ang manatiling gabay, hindi lamang ng team kundi pang sarili ko rin. Pagkatapos niyan ay dumiretso naman tayo dito sa Hermosa, Bataan, kung saan pumunta tayo sa Sacrifice Valley. Ayan, the Valley of Sacrifices ika nga. At yan ay hindi pa nakikita ng iba nating mga kabarangay, kaya ipinapasyal namin dito kayo ngayon sa Sacrifice Valley. At bilang mananampalataya ay nakita natin diyan ang mga kabataan na talaga ng mga debotanting damit at kasuotan at sagi-sagian ng kanilang pananampalataya sa mahal na Birhen diyan na nakalimutan ko lang kung anong pangalan. At sa mga believer diyan na ika nga ay masasabi kong nakadaupang palad natin today and this time ay maraming salamat sa inyo sa paggabay nyo sa amin diyan sa buong team. At kayo ay nakilala namin, kasama na rin ang parochial priest ng Sacrifice Valley. At meron pa tayo diyang kinuhanan ng tubig na talagang napaka-mineral at napakasarap inumin. At sabi nga ng iba, yan daw ay mapaghimalang tubig. And miracle water na yan, nakakapagpagaling ng mga karamdaman. At maraming may mga sakit at karamdaman na umakyat dyan sa Sacrifice Valley bilang pagkapatunay na talagang ika nga ay ang iba kong mga kasamahan ay napagaling na yan. Kaya sumama tayo. Hindi man tayo nagkaroon ng matinding karamdaman, ay malaking bagay din yung tayo nakikisama sa ganyan. Sapagkat ako'y naniniwala na hindi naman masama ang mag-try. Kung gusto mo ng kagalingan ay mag-try ka upang maranasan mo rin ang himalang dulot ng mahiwagang tubig na nanggagaling dyan sa malabulubunduking yan ng Sacrifice Valley, dyan sa may Hermosa, Bataan. At dyan pa ay may lugar pa ng aking nakasama sa Dubai na isang hairdresser din. And shoutout kay G kung nanonood ka man ngayon. Shoutout sa iyo. At least narating ko ang lugar mo dyan sa Sacrifice Valley. At ako'y natutuwa at dahil narating ko ang malabulubunduking lugar na yan ng Hermosa, Bataan at ng Dinalupihan. Shoutout din sa mga taga Dinalupihan at taga Hermosa na tumulong sa amin at nag-assist sa amin dyan, naging guide namin, gabay sa pagdating namin dyan sa Sacrifice Valley. At yan na nga ang Kapilyan Sacrifice Valley kung saan tayo ay naghintay pa ng pagbubukas dahil napakaaga pa ng ating dating. Medyo napaaga tayo at inintay natin yung kaibigan ng ating Cap Noe na talaga namamahala niyang Catholic Church of the Most Holy Trinity Sacrifice Valley. At nagpapasalamat tayo sa pamunuan, lalo na kay parochial priest at dyan sa mga namumuno at sa mga ay nagpapatupad ng pagdinig diyan ng ating mga panalangin. At narito naman tayo, pauwi na tayo. Pagkakala natin sa Our Lady of Miraculous sa Manaoag ay nagtuloy naman tayo dyan sa may isa sa masasabi nating napakasarap ng pagkain dyan sa may parteng what we call this, Pampanga. Ayan na nga, yung mangan tayo nakalagay dyan sa siyempre, tinikman natin ang all-time favorites na barbecue, ang sinigang na hipon, ang inihaw na pusit, ang marami pong pagkain na makikita nyo sa hapag na yan. At talaga namang tinikman natin at sinulit natin ang pamamasyal. At hindi natin inisip yung gastos. Ang inisip natin ay yung paminsan-minsan tayong magkasama-sama. Although na talaga namang ang buong team ay nagsaya.
at naglibang sa pamamagitan ng pamamasyal at pananalangin sa at ang bagnet na yan na talaga naman masasabi natin lutong at yang mga putok-batok na yan ay tinikmat din natin na kahit papano yung mga inihaw na pusit na yan ay hindi naman tayo mati yan. Ika nga bilang isang mananampalataya, sinubukan natin ang mga pagkain dyan sa lugar na yan, sa Pampanga, at alam nyo naman, ang home of delicacies, Filipino foods, ay nandyan sa Pampanga, lalo na't yung sinigang na hipon na yan, na talagang tinimusan natin ng masarap na tanghalian. At talaga naman nagpapasalamat tayo sa team at nabusog sa pangunguna ni Kap Noe. At ako nagpapasalamat din kay Kapitana sa paggabay niya sa atin papunta doon sa Daco Paraon ng Parayangan. Maraming salamat at sana magmuli at kita tayo muli sa ating vlog. Thank you so much.